na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng ibig. Lapitan siya dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, alina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang ating bayan, pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Nanalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging tapat mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Agyo. 2 taon nung pamamahala ni Haring Dario sa Persya, nang unang araw ng 6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Agyo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Saltel, at sa punong saserdote si Josue, na anak naman ni Sudak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Agyo, magaganda at maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika, dahilan sa inyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol at tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpakumbaba, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista at magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan sa tatanggap ng tagumpay at ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Naggulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaan ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na sinabi ni San Lucas at pinagsikapan niya, meaning ni Herodes, na makita si Jesus. Sa Ingles, he's trying to see Jesus. Alam po ninyo, medyo may problema ako dito kasi para namang napakahirap kay Herodes na makita si Jesus. Di ba? Bakit? Nagtatago ba? Di naman. Sa katunayan, sa Ebanghelyo kahapon, na sinundan na Ebanghelyo ngayon, sa bersikulo, sinasabing sinugo ni Kristo ang kanyang 12 mga alagad. Napakarami niyan. Kahit isa lang dyan, kidnapin ni Herodes at ipaturo si Jesus, makikita niya si Jesus. At gaya ng sabi ko, hindi naman nagtatago. Kung saan nandoon si Jesus, sigurado jampak ang mga tao. Hindi niya matunton ang whereabouts ito. Gayong siya ang tetrarka ng Galilea. Ibig sabihin, that time, he ruled 1/4 of the country. Makapangyarihan siya, mayaman siya, marami siyang tauhan. Kung bakit parang hirap ni harap siyang makita si Jesus? Alam po ninyo, dito natin makikita na gusto lamang niya makita talaga si Jesus para makakita ng kababalaghan. He thought Jesus was like a circus dog who would perform tricks, miracles for him. Yun lang ang gusto niya eh. Pero hindi yung makita ang pagiging hari ni Jesus, ang pagiging Diyos ni Jesus, at ang laya na ibinibigay ni Jesus mula sa kasalanan. Isipin po ninyo, siya ang nagpapugot sa ulo ni Juan, sa udyok ni Herodias na kabit niya. Dahil laging sinasabi ni Juan sa kanila na hindi tama ang pagkasama nila. Bakit niya ngayon pipiliing makita si Jesus? Gayong ang alam niya, ito rin ay si Juan Bautistang nabuhay lang talaga. Kung ready na siya na pag-isihan ang kasalanan niya, gaya ng laging sinasabi ni Juan sa kanya. Hindi.
Kaya't mababaw na pagtingin lamang ang habol niya kay Jesus. Makita lamang sa pamamagitan ng kanyang mga mata at hindi makita ng kanyang kaluluwa. Sayang nga sapagkat sa kabila ng matinding pagkakasala niya, hindi pa rin siya binibitawan ng Diyos. Yung pangungonsensya ng Diyos sa kanya ay hindi para i-condemn siya, kundi para sagipin pa siya. Pero sinayang niya. Alam po ninyo, ito sana ang maging dasal natin. Sa mga sangkot ngayon sa anomalya, nasalang man o hindi pa, kilala man o hindi pa, nabubulgar na o hindi pa, na mag-isip-isip sila na yung pagiging buzzer nila ngayon, yung pagkatakot nila ngayon, hindi upang i-condemn sila ng Panginoon, kundi para sagipin pa sila. Meron po akong nakitang picture sa FB na si Sir Alcantara at si Sir Hernandez nagdi-distribute ng mga botas sa mga estudyante. Sabi tuloy ng mga netizen, naaawa din pala, nakukonsensya din pala. Kasi nga at that point, alam na nila sigurado na mali yung ginagawa nila. Hindi ko po alam kung AI lang yun o tama yun, pero isang bagay sigurado, nakukonsensya rin sila. Sa maraming pagkakataon, kinukonsensya, tinatakot, inuusig sila ng budhi nila ng maliit na tinig ng Diyos. Kaya sana, sa puntong ito, kagatin na talaga nila yung chance na binibigay ng Diyos sa kanila upang mapalaya sila. Hindi man sa kulungan ng tao, kundi sa kulungan ng demonyo. Gayun din naman sa atin. Sa atin na may mga nagagawang masama. Huwag sana tayong tumulad kay Herodes na nirecognize niyang nagkasala siya. Kaya nga sabi niya, siya nagpapugot kay Juan So, nire-recognize niyang may kasalanan siya. Pero, walang remorse, walang pag-isisi. Hindi po makukumpleto ang pag-isisi kung walang remorse. Sapagkat sa ating remorse, doon natin nire-recognize na kailangan nating awa ni Jesus. Huwag po natin lukohin ang sarili natin. Ang guilt po ay hindi lamang subjective o ayon sa pakiramdam natin. More than being subjective, ang guilt po ay objective. The moment na mag-commit tayo ng kasalanan, may guilt na agad doon. Kahit hindi natin nararamdaman yung remorse para doon. After all, hindi po tayo ang dapat na magdikta kung ano yung tama o kung ano ay mali. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Regardless kung anong tingin, opinion, pangangatuwiran o nararamdaman natin. Magka-remorse nawa tayo sa kasalanang ginagawa natin. Kaya wag po sana natin sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. Whenever we know it's wrong, taligdanagan natin. Ano man yung opinion o justification na binibigay sa atin ng Diablo, marami nang gumagawa niyan, hindi na mali yan. Okay na yan, nagigipit ka naman. Palay ng lumalapit, ano mo yun? Whenever we know it's wrong, taligdan agad. Huwag natin kagatin ng justification na binibigay ng demonyo sa atin. At sinisigurado ko po sa inyo, mas magiging malaya tayo. Mas magiging masarap ang pakiramdam natin. Yes, masarap din naman ang pakiramdam sa kasalanan. Pero ano ba naman ang aasahan natin sa kaligayahang binibigay sa atin ng Diablo? Peke lang, sapagkat ang kapalit naman nito ay problema na siguradong habang buhay natin, pagdudusahan at pag-iisihan. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. Makinig tayo sa Kanya, sa ating konsensya. At kung tayo nag-asala na, mas lalo pa tayo makinig. Ironically, yung kasalanan ginagamit ng Diablo upang ilayo tayo sa Diyos, ito rin ay gagamitin ng Diyos upang lumapit tayo sa Kanya. He will meet us where we are. At sabi kong ironically, we shouldn't be perfect to meet Jesus, sapagkat yung brokenness natin ang magsisilbing puwang upang siya ay maramdaman nating ating kailangan. Lalo pat kung magsisisi lang tayo sa ating kasalanan. Maliwanag po ang sabi niya, di ba? Hali kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingatan. At siguradong kasama po dito ang mga nabibigatan sa atin dahil sa pang-aalipin ng kasalanan. In connection with this, ang sabi din po niya patungkol sa mga Grego na gusto siyang makita, ha? Gusto po kayong makita dito na mga Grego, sabi ni Felipe sa kanya. Anong sagot niya? Ang sagot niya ay ganito, malibang ang trigo ay mahulog at matanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Pero pag ito'y namatay, ito'y mamumunga ng sagana. Ang ibig sabihin noon ay kung tayo mamamatay sa ating pagkakasala, doon natin mas makikita
ang Panginoon, ang kapangyarihan niya, ang pagmamahal niya, ang awa niya. Doon natin siya mas makikita. Hindi lang ng ating mga mata, kundi ng ating pananampalataya. At yun ang pinakamahalagang biyaya. Mga kapatid, ito ay para sa ating lahat, sapagkat lahat naman tayo makasalanan. Baka ito ang malaking sagot sa mga tanong na bakit hindi natin maramdaman ng Panginoon? Bakit hindi tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya? Bakit parang nagsisimba lang tayo at walang nangyayari sa ating buhay? Baka po tulad ni Herodes, alam nating may kasalanan tayo pero ginajustify natin at walang pagsisisi sa kasalanan natin. Kaya sana'y tanungin din po natin ang ating sarili, sapagkat madalas nagtatanong tayo, bakit hindi natin maramdaman ng Panginoon? Bakit nagsisimba lang tayo pero parang ganun pa rin ang buhay natin? Parang napakalayo niya. Baka nakikita lamang po natin siya dito sa banal na Eucharistia ng ating mga mata. Baka katulad ni Herodes, ang gusto lamang natin makita ay mga mabubuting ibibigay niya. Baka nakakalimutan natin marami tayong mga pagkakasalang dapat nating pag-insihan upang ang Diyos ay mas maghari sa ating kalooban. Baka yan ang ating nakakalimutan. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Pumigit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong magsisi sa aking kasalanan, sa mga kasalanang nangaalipin sa akin, lalo pat hindi ko ito matalikuran dahil binibigyan ako ng peking kaligayahan. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag malagay sa punto na hindi na ako makapagsisisi pa sapagkat ang mga pagkakataong binigay mo isinayang ko na. Tulungan mo ako, Panginoon, na mas maging matapang, na mamatay sa aking pagkakasala upang maranasan sa iyo ang muling pagkabuhay. Ang buhay na gusto mong para sa akin, yun sana ang makita ko. Yun sana ang panabigan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na laging sumasaalit. Hallelujah! Na lagi tayong hinahatak pabalik sa Kanya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Ordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon, naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan, alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ang siya nawang umiral sa aming pamumuhay araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbatloob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong pag-iirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisaha at sa mga tulong po na binibigay rin po ninyo na napakalaking bagay para sa mga tinutulungan natin ng mga chapels, ng mga parokya at ng mga individual. Salamat po ng marami at dalangin namin dito ang Panginoon ang bahala lagi sa inyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your